Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Lamig po ngayon talaga mga kababayan, tapos may ulan pa. Ibang klase ang weather namin ngayon ditong 2024. No, kulang na lang mag-snow talaga. Pag mag-snow dito sa lugar namin, nako, it's a miracle. So, ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito na naman tayo. West Philippine Sea and China. No? Alam nyo naman, itong ating channel is admin supporter at also ina-advocate natin ang ating West Philippine Sea. Kasi po, talaga namang meron tayong pinanghahawakang katibayan na meron po tayong soberenya dyan po sa ating West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. So may kaganapan po dyan no? Ito, malalaman natin at ako po'y nagpapasalamat sa nagbibigay po ng mga information sa atin, no? Mini-message po tayo, no? At hindi ko na po babanggitin for their privacy, no? Pero ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakukuha nyong balita at ipino-forward nyo po sa akin. So pasalamat po ako at kahit papano tinutulungan nyo po akong maggalugad ng mga balita, no, sa ating mga local newspapers, no, sa mga media at ganoon na rin po sa mga international. Maraming salamat po sa inyo. At ako din magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, no, followers, subscribers, mga nagla-likes at nagsi-share. Thank you so much. At doon po sa mga nagko-komento, no, ng suporta, nagbibigay ng encouragement sa amin, hindi lang sa akin, na patuloy na sumuporta sa admin, ipagtanggol ang admin sa mga katulad nito at mga minions nila. No, sa mga bashers, salamat na rin sa inyo. At may isa shout out po ako, may nakita po akong nanonood ng ating mga video, si Miss Maricris Hernandez ng North Carolina. Nakikita ko po yan, nakakasalubong ko siya sa mga live stream ng mga vloggers din po at influencers, no? At ako po'y nagpapasalamat at nakita niya na rin ang ating channel. Thank you po and God bless, no? At unahin natin mga kababayan itong patutsada na naman ng China spokesperson na si Mao Ning. Yan po, ayan, yan. Yan po si Mao Ning. Babae yan. Yung isa, si Wang Wenbin, isa ring ministry yon sa ministry nila. Lalaki yon. Yung Wu Ziyan, spokesperson ng kanilang defense, lalaki din yon. Ang dami po nila eh. Kung matatandaan nyo, si DND Chief Teodoro, nagsalita po ng ganito. Ayan o. Teodoro blasts China's spokes gutter level talk after insulting Marcos. Kasi kung maalala nyo, itong si Mao Ning, ininsulto po ang Pangulo. Dahil yung Pangulo natin, nagsabi lang ng congratulations doon sa nanalong presidential ng Taiwan. Nagalit po sila. Lalo na tong si Mao Ning, sinabi na magbasa ka maigi. Sabi niya mang read more. Oh, palagay mo sa Pangulo namin, hindi nagbabasa? O baka sasabihin na naman dyan ng mga anti-Marcos, o tama naman si Mao Ning. Kasi tignan nyo, nanunood lang ng Coldplay. Bakit? Wala bang karapatang mag-unwind, mag-relax, mag-date yung mag-asawa? At least ang kasama ng Pangulo ay ang asawa niya. Hindi tulad dyan ng iba. Di ba? Mga gunggong pala tong mga to, mas magre-reklamo pa. Sumakay daw ng chopper. Sige nga, kwentahin nyo magkano yung ginastos nung gasolina nung chopper saka yung mga PSG. Ha? Equivalent ba yan ng 51 billion? Mag-equivalent ba yan ng 125 million? At kung magkano yung mga pondong ibinuhos sa Davao? Sige nga. Itong mga to eh. Di ba? Kayo mga udyok ng mga inchik. Yan. Sige. O ngayon, ininsulto po kasi ang Pangulo natin nitong babaeng ito. O, di sinagot siya ni DND Chief. Ang sabi lang ni DND Chief, no? Low
and gutter level talk. Yan ang sabi niya. Di ba? Mabuti naman yan. Okay, dagdagan pa natin para ipangalandakan natin dito kay Mauning ang katapangan ni DND Secretary Gibo Teodoro. Talagang pinalagan, ganyan dapat. No? Ang dami na rin pong nagsalita diyan sa sinabi ng mga Chekwa, tulad nitong si Mauning. Nandiyan po si Representative Ace Barbers. Sinabi niya, who are you? Pati ba naman bibig namin, iwa-water cannon nyo? Correct. Hindi nyo kami hawak sa leeg. Ito lang ang hawak nyo sa leeg. Ito. Itong nagsabing gawin ng probinsya ng China ang Pilipinas. At dahil dyan uulit-ulitin ko para tumino din sa isipan nyo. Ulit-ulitin natin na ito ang nagsalita na gawin ng China ang Pilipinas na probinsya nila. Maski na joke lang o patawa lang. Pero sa isipan ng mga Chekwa, yun na ang ginagawa nila. Di po ba? Tingnan nyo na lang dyan. Sa mainland natin, sa mismong bansang Pilipinas, sa lugar ninyo, dami ng Chekwa dyan. Saan mang bayan sila, kung saan sila pwede nandyan. Pinadalhan pa nga ako ng link ng kaibigan ko. Dito rin. Sa border ng Amerika, dyan sa kapitbayan nito, yung Mexico. No? Gusto rin nilang mag-cross ng border. Ang mga Chekwa. Tignan nyo yan. Ha? Dapat talaga yan, border na yan. Ano yan higpitan sa mga ganyan Hindi nyo alam, mamaya mga spies yan. Mga, alam nyo na, dami na ngang spies ditong mga Chekwa di ba? O, dagdagan natin ang sinabi ng ating DND chief. It is unfortunate that the PRC, People's Republic of China, Ministry of Foreign Affairs spokesperson is stooped to such low and gutter level talk resulting to insulting our president and the Filipino nation and further debasing herself. Ayun po ang sabi niya, di ba? Kaya ito, no? Magaling lang sila. Parang textbook Duterte to. Magaling lang yung, ano man tawag doon, yung mang-asar. Tulad ng mga Duterte. Sinasakyan yung pulburon issue. Nakita nyo naman yan sa ating mga previous vlog. O di binalikan ko sila. Sila ang mahilig magpagpulburon. Ganyan sila. Low and gutter politics. It's stooping down to the level yung mga burak. Ganun po yan. O, di ba? Teodoro, DFA, Ace Barbers, si Jinggoy Estrada, si Senator Jinggoy, nagsalita rin siya. Wala kayong soberenya sa amin. Sabi pa nga ni Ace Barbers, bakit? May nilagay ba kayong statement dyan sa aming constitution? May kinalaman ba kayo sa pagsulat ng aming constitution at bakit kailangan nyo kaming supilin? Tama. Kayo ba? Papadikta kayo? Kayo ba? Hindi nyo i-depensa ang Pangulo natin sa pangbabalahuran ng mga Chekwa? Binabalahuran na nga tayo sa West Philippine Sea. Binabalahuran na nga tayo sa kanilang mga pogo, yung mga nahulihan ng mga armas, yung mga kriminal nila nasa bansa natin. Tapos, nagsalita itong hinayupak na ito. Hindi natin i-depensa ang Pangulo. Pangulo natin yan. Leader natin. Binabastos. O, di ba? Tama mali. O, eto po. Sumagot naman itong hinayupak na ito. Balita pa rin ng Inquirer. Maraming salamat po, Inquirer. Ito po, pinadala sa akin ito. Pinorward sa akin. Ano sabi? China spokes doubles down after receiving plank on insulting remarks versus Marcos. Paano? Pati yung mga kababayan natin through their social media account. Binati ko sila. Oo. Na-i-vlog po natin yan, no? Nagsabihan sila, hoy, i-honor nyo yung 2016 arbitral ruling. Ha? Ito po, a Chinese Foreign Affairs spokeswoman who insulted President Marcos doubled down, saying that China will never accept provocations about the Taiwan question. Anong problema sa pagsasabi ng congratulations? Is that a provocation? Sinabi nyo rin ba yan doon sa lahat ng bansa o leader ng mga bansa na nag-congratulate sa future presidente ng Taiwan? Hindi pa nga siya nasiswear in nung sinabi ng Pangulo yan. It's just a congratulatory. Di po ba? O nung nabalita ka mong gagraduate, yung isa mong kamag-anak,
O sabihin mo, congratulations. Pero hindi pa siya nag-graduate. In advance nga lang. Masama ba yun? So, ibig sabihin, itong mga to, pag may nanalo sa kanilang presidente sa bansa nila, bawal i-congratulate, ha? Bawal. Huwag nyo i-congratulate. Kasi, provocation yun sa kanila. Di po ba? Gago eh. Talagang dapat insultuhin siya dahil siya ang dapat magbasa ng libro. Yun na lang word congratulations. Di po ba? Masama ba? Nabigyan mo ng pagpapataba ng puso. Maging positive. Kasi sila walang positivity eh. Di ba? Ganyan po ang isang communist form of government. They controlled you. Kaya nga sabi ni Ace Barber, gustong busalan. Gusto tayong hawakan sa leeg. Ganyan po ang mga citizen nila. No? Mas gusto nila yan. No? Kasi mga authoritarian eh. Walang Diyos. Hindi kumikilala sa Diyos. O anong gusto nyo? Kaya yung tanungin natin yung mga kapwa natin Pilipino na gustong gusto dyan sa mga Chekwa na ipinagtatanggol pa ang mga Chekwa pagdating sa West Philippine Sea. Na ginagatungan pa yung ginagawa nitong mga Chekwa na pambabalahura, pambababoy sa ating mga Pilipino, lalo na sa ating presidente. Di po ba? Provocation? Di ba? Nagpro-provoke na tayo dahil lang sa salita. Uwe! Mahiya ka naman. Di po ba? Ito lang sabi pa, dagdag lang natin ito ha. It is completely legitimate and necessary for China to state our solemn position. China will never accept anyone making provocations on the Taiwan question and will resolutely fight back. Can you define provocation? Is it saying congratulations to the future President of Taiwan? Provocation? E di sasabihin ko na, congratulations, Lai Ching-te. Tell me now, Mao-Ning, is that a provocation? F-you. Di po ba? Oh, yun lang. Makitid ang utak. Sila pala ang dapat magbasa. Kasi itong mga to, hindi sila freedom loving. Kaya ulitin ko, yung mga Pilipinong dumedepensa pa sa China, tapos gustong-gusto nila ng freedom, bakit nyo sinusupi lang aming freedom of expression, freedom of speech? Gago ka pala eh. Wala niyan sa China. Tapos magsasalita ka niyan sa amin. Protector ka ng China, defender ka ng China, tapos sasabihin mo, kino-curtail o sinusupi lang freedom mo, gung-gung. Dapat pag defender ka ng China, dapat i-apply sa'yo kung ano yung ginagawa ng China sa kanilang mga citizen. Hindi applicable sa'yo ang Philippine law, hindi applicable sa'yo ang Philippine Constitution. Kasi defender ka ng China eh. Defender ka ng mga Chekwa eh. Di po ba? Ganun dapat. Kasi hindi fair. Di ba? Gustong-gusto nila ng freedom. Yung pala, ididepensa yung hindi kumikilala sa karapatan. Sa kalayaan. Di ba? Tama, mali. Sige, explain nyo sa akin yan. Kaya, yung mga nakikita nyo dyan sa social media ng mga defender ng China, sabihin nyo, Hoy, wala kang karapatang magsabi niyan sa amin. Dahil yan, bawal yan sa China. Defender ka ng China eh. Protector ka ng mga Chinese eh. Gusto mong ipangalandakan yung kanilang naratiba na disinformation campaign? Hindi pwede yan. Di ba? Kasi yan, hindi allowed sa China. Di ba? Hindi rin applicable sa iyo ang mga Philippine konstitusyon. Wala kang karapatan, wala kang kalayaan. Dahil defender ka ng China. Kasi ginagamit sila. Ginagamit sila, maybe lang nagtatanong tayo, kumukubra ba sila ng pera ng China? Okay? Alisan natin yan, Talagang hindi, provocation daw. Yung ginawa ng Pangulo. Di ba? Hindi. Antayin nating sumagot ang ating magaling
na DND Chief Secretary, Gibo Teodoro, o kung sino man sa mga mambabatas natin. Okay? Next. So, ito po mga kababayan, kaganapan ito. Tuloy natin sa China at West Philippine Sea. Nagkasundo po ang China at Pilipinas through a bilateral talk, no? Yung ating representante at sa kanila yung kanilang representante, how to de-escalate itong nangyayaring mainit dyan sa West Philippine Sea. Inquirer na lang po lahat ang ating article para isang kuhanan na lang, no, pag naglatag tayo ng ebidensya. Okay? So eto po mga kababayan. PH, China to deal calmly with maritime incidents. Di ba? Calmly. No? Pahupain natin ang init para hindi tayo mapunta doon sa hindi natin inaasahan. Okay, ito. The Philippines and China had agreed to avoid escalation of tension in the West Philippine Sea, particularly in the Philippine-occupied Ayungin Shoal, during their latest dialogue on the maritime dispute. The DFA announced on Thursday that the two sides, yung ating bansa at ang China, convened the 8th bilateral consultation mechanism on the South China Sea in Shanghai, China. Siyempre, punta tayo doon. Hindi naman tayo yung sa lapdog, kundi, sige, pagbigyan natin tong mga gunggong na ito. As the heads of the respective delegation, Foreign Undersecretary Maria Teresa Lazaro and Chinese Assistant Foreign Minister Nong Rong, nagpakita na si Nong Rong, had frank and productive discussion. Frank. Diba? Frank. Yung bang biruan, kwentuhan, and productive discussion. It reported that both sides, quote, agreed to calmly deal with incidents, if any, through diplomacy. Yan tandaan ninyo yan Bakit natin ito pinagdidiinan? Kasi, pag hindi na naman dito nag-adhere o tumupad ang mga Tsekwa, ano talaga sila? Diba? Mga nakamaskara. Pagkaharap mo, mahusay. Pagtalikod mo, ini-FU ka na. Ganun po. Di po ba? And that continuous dialogue is important to keep peace and stability at sea. Ang problema nga pag hindi mo kaharap kung ano-ano ang pinagsasabi, tulad ni Mauning, magbasa muna ikaw, Marcos. Provocation. Kayo ang nagpro-provoke sa amin, pati yung kanilang ambassador sa ating bansa na si Wang Zillian. Di po ba? Isa rin yun. Kaya nga, binato tayo ni Jinggoy. Diba? Nung kasagsagan ng congratulations ni Pangulong Marcos doon sa presidente ng Taiwan. Ito pa. The DFA added that both parties also agreed to improve maritime communication mechanism in the South China Sea and initiate talks on possible academic exchange. Friend, yung nandyan sa Palawan, kayo po shout out po sa lahat ng taga Palawan, no? Sana gawin niyo akong adopted son ng Palawan. Ang lakas mga harap nito, Okis. Ulitin natin. And initiate talks on possible academic exchange. From the word academic exchange. Magpalitan ng mga nalalaman, akademya, no? Yung mga experts, no? On maritime scientific research between their scientists. Yung mga diyan sa ilalim ng tubig. Yung magagaling natin, yung mga friend natin diyan sa Palawan. Alam ko mahusay kayo diyan, The BCM was convened in line with the agreement reached last November between President Marcos and President Xi Jinping in San Francisco to ease and manage tensions in the South China Sea. Ayun po yung sabi ni DFA Secretary Manalo. Okay? Despite the November talks, however, Philippine officials complained that Beijing actions contradicted Xi's commitments in San Francisco. Yun nga
Kumbaga, itong si Xi Jinping, hindi niya control. Kasi nga Communist Party, yung partido nila na majority ang nagdidikta sa kanya. Para lang po siyang messenger. Ika nga, don't shoot the messenger. Kasi puppet lang yan. Di ba? Ngayon, hindi natin babasahin yan mga kababayan. No? Yun lang ang sinasabi natin. Ito, to deal calmly. Para hindi tayo mapunta dun sa kung ano man ang dapat mapuntahan yan. Okay? So, now, after that, eto na. Eto na naman. Tingnan nyo ha. Nag-usap. To deal calmly. Ano nangyari? Ito. Masasabi ko sa inyo talaga kanina nakamaskara ang mga ito. Pagkaharap mo, hello. Ganito gawin natin, academic exchange. Calmly, we have to deal it calmly. Tapos pagtalikod mo, FU kayo. Bahala kayo sa buhay. Diba? Sabi nga doon, hindi nga na-honor ni Xi Jinping yung pinag-usapan dito sa San Francisco. Kasi nga, ulitin ko, ano lang yan, kumbaga si Xi Jinping, inilagay lang dyan. Merong tali sa leeg yan, parang si Duterte. Kung si Duterte, aso ni Xi Jinping, si Xi Jinping, aso naman ng mga partido nila. Di ba? Eto, tignan nyo. Inquirer pa rin. Latest yan, ha? China, militia rotation seen in South China Sea days after de-escalation talks with Philippines. Ayan, tingnan nyo yung mga larawan, pero luma na po yan, no? Eto na balita, ha? Sinong hindi magngingit-ngit dito? Beijing has sent at least 27 vessels on a major maritime militia rotation in the South China Sea in areas that have seen recurring tensions between Philippines and Chinese vessels. The movement was reported, magagalit na naman dito ang China sa si Robin. Ayaw niya to. Ito yung mga Poseidon na nagdodokumento dyan sa Indo-Pacific area. Ha? The movement was reported by an American maritime security expert on Saturday. Ito lang, siguro pinagmumura na naman ng mga Amerikano nito. Days after Philippine and Chinese officials met and again agreed to maintain communication lines for friendly dialogue to de-escalate tension. Nakita nyo? Siguro, habang ito yan hindi pa nag-uusap yan. Kasi siyempre, ang travel naman yan, days, di ba? Hindi pa nag-uusap, nakaplano na yan. Ha? Simulan nyo na, ha? Pero, nung nag-uusap na, iba na Di ba? Peking-peke. Kumbaga, yung tinatridor ka. Akala mo, friend mo, yung pala kaaway. Di po ba? Tridor. Kaya nabudol tayo dito na naman. Nabudol na naman tayo. Ha? Ito sabi, agreed to maintain, yan for communication lines for friendly dialogue to de-escalate tension. Ha? Siguro habang nag-uusap na, nakalayag na. Kaya nung natapos, nandun na sila. O di ba gago, hindi man lang sinabit siguro sa ating representante na, hoy, meron kaming right now, may naglalayag na 27 dun, ha? O ba't din yung sinasabi yan? Di ba? O nung na-videohan, na-picturean nung American expert, uy, 27. Invasion! The Chinese are coming! Ito pa sabi dito ni Ray Powell. Ito si Ray Powell Sinusundan ko to sa X account niya. Quote, China has a major maritime militia rotation underway across the South China Sea with at least 27 King Sanxia-U-class ships deploying south into the Spratly Islands and east to Scarborough Shoal o yung Panatag Shoal. Well, likely see others returning to Hainan Island after a short overlap period. Sabi ni Ray Powell. Okay? So, kumbaga nag-rotation sila. Okay? Mga kababayan. Ay,
Wala talaga. 27. Bakit sila? Ang dami. Tayo hindi makapag-produce ng ganyan. Puro na lang tayo import. 'Di ba? Ang gagaling naman ng mga Pilipino, ng mga architects and engineers and shipbuilders. Yung mga kababayan natin na sa abroad, na ganyan ang kanilang kapasidad, talento, nakakapagsilbi, nakakapaggawa ng mga barko para sa ibang bansa. Bakit tayo hindi? Bakit hindi tayo mag-build ng sarili nating barko dyan sa ating bansa? Bakit para paggagawa tayo para sa ibang bansa? Maalala ko yan ang gustong gawin ni DND Chief Secretary Gibo Teodoro. Diyan daw nga po sa Cebu o di kaya diyan sa Subic. Sana yan ang maging presidente. Hindi ito. At least alam natin si Gibo Teodoro. May bunganga. May bibig na ginagamit niya. Diba? Una, pinotektahan niya ang presidente niya. Eto. Wala. Ano statement? Meron na naman siyang statement pero another content yan. Di po ba? Yan ang mahirap sa atin eh. Dahil lang nanapak, pangalan niya ganito, buboto natin. Tignan nyo maigi mga kababayan. Sino talaga ang para sa tunay na para sa bayan? Para sa Pilipino? Para sa akin? Ito. Sige po. Ito. Wag lang tong kakapit kay Tamilmil. No? Kasi pag si Tamilmil, bye-bye West Philippine Sea. Another hard-fought battle na naman yan. Lalong magmamayagpag ang mga Chekwa because she is a Manchurian candidate of China. Yan po yan. Lapdog po yan. Tulad nung tatay niya. Di po ba? Oh, now, eto pa. Eto pa. Lalo kayong magagalit dito. Nag-usap. De-escalate daw. De-escalate. Oh, nakita nyo, may 27 rotation. Siguro normal yan, normal. Pero, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Ha? Etong nakakangit-ngit. Panoorin nyo muna yung video na yan. Tapos, eto po. Latest lang to. Inquirer pa rin. Salamat po, Inquirer. PCG holds video evidence of China Coast Guard harassing Filipino fishers. Ayon po yan kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for West Philippine Sea, said on Sunday the agency is in possession of a video showing members of the China Coast Guard allegedly harassing Filipino fishermen near Scarborough Shoal on January 12. Tagal na nito, ba't ngayon lang lumabas to? No? According to Tariela, the video was taken by Jack Tabat, a fisherman from Zambales who was aboard the fishing boat Legendary Joe when the incident took place. Oy, kabayan, ha? Jack Tabat, shout out sa iyo. Kabayang taga Zambales, Sambalenyo. Ano ba 'yun? Mabuhay ka, no? Tama 'yan, i-video nyo. In a sworn statement dated January 20, Tabat said that the fishers were collecting seashells south of Scarborough Shoal when they saw a rubber boat with 5 CCG members on board. Tabat mentioned that the CCG members were using sirens while heading toward the location of the fisher collecting seashells. 4 CCG members then swam to the coral reef. Aba, lumangoy pa itong mga Chekwa na ito, where the Filipino fishermen were and ordered them to throw the shells back to the sea. Nasaan ang ating Coast Guard? Bakit hindi nyo man lang maprotektahan itong mga mangingisda natin? Nasaan ang protection nila sa mga harassers na ito? Sa mga bully na ito? Karapatan po ng mga mangingisda natin yan dahil nasa exclusive zone natin yan. Nasa ating sovereign rights. Nasaan ang Coast Guard? Ha? Ano bang ginagawa ng Coast Guard?
Wala ba kayong Coast Guard dyan sa Zambales? Wala ba kayong Coast Guard dyan sa Pangasinan? Wala ba kayong Coast Guard dyan sa Palawan? O lahat nasa concentration ng Palawan? Ilan ang niro-rotate ninyo? Tingnan nyo, oh. Rubber boat lang yan. Pinapunta dyan yan. Bakit nasaan ang Coast Guard natin? Ba't hindi nyo matapatan yung Coast Guard nila? Para at least yung mga fishermen natin nandun sa likuran ninyo. Protect them. Ano ginagawa ng Coast Guard? Ha? Admiral Gaban, anong ginagawa mo? Hinaras na naman ang ating mga mangingisda. Di ba? A CCG personnel was also said to have grabbed the fishing boat and prevented them from departing unless the shells were thrown back into the sea. Kung ako sa mangingisda, itinapon ko sa pagmumukha nila yung mga shells na yan. Tingnan nyo ha, hinaras ha, hinawakan yung bangka nila. Yun ang provocation. Anong karapatan niya para ipigilan yung mangingisda natin? Kung ako hindi ko tapon, barilin mo ako para malaman mo. Di po ba? Nakakaasar mga kababayan eh. Tama, mali. Ha? O ito, basahin natin ito mga kababayan. O, sa X-account statement nito. At dagdagan na lang natin. Regarding the circulating videos depicting the harassment of Filipino fishermen by the China Coast Guard in DBM, Bajo de Masinloc, the PCG has successfully identified the origin of the videos and have taken steps to gather sworn statement from the individuals involved. Ito ang kasi ang problema eh. Ano ba talaga? Admiral Gaban, tulad na sinasabi ko, nasaan kayo? Dapat damihan nyo ang inyong mga barko. O di magpadala rin kayo doon ng mga rubber boats ng bantayan nyo sila. For their protection, mahiya naman kayo. Iaalaw nyo na lang ba na palaging iharas yan tapos ititwist ng China? Biruin nyo ha, nabasa natin, hinawakan siya, hinawakan yung bangka. Sino sila? Sila ba nagpapalamon sa atin? Anong karapatan nila? Di po ba? Tama, mali. Ang sasabihin din ng China, no, kasi pinoprotektahan namin yung mga seashells eh. Ang tanong, bawal bang i-harvest yun? Anong klaseng seashells? Sabi ko sa inyo, pag ako, binato ko talaga sa mukha niya eh. Tapos tinadyakan ko yung kamay niya. Oo, hawakan yung who are you? Dito nga, don't touch me. Kasi yan, yan eh. Assault po yun, assault. Kung ako yung talaga, bato ko sa mukha niya. Di ba? Sino ka? Para magsabi ka niyan, hindi ka Pilipino. Chekwa ka. Sino ka? Anong karapatan mo? Wala kayong karapatan dito. Ganun sana eh, no? Nakakaya eh. That is so insulting. Nakakababa, mga kababayan. Di ba? Oh, tinutukan ba silang baril? Di ba? Ano ngayon? Tutukan nyo ng baril. Pag pinaputok, ayun na, provocation yun. Assault yun, murder yun. Di ba? Oh, sige nga. Di ba? Kaya ba nilang gawin yun? Oh, talaga yun. Binato ko sa mukha niya, tapos tinanggal ko yung kamay niya. Pinukpok ko yung kamay niya. Tanggalin mo yung kamay mo dyan. Di ba? Pagka-ari ko yan, wala kang karapatan dyan. Assault yan. Oh. Mr. Jack Tabat from Zambales had admitted that the video came from their boat, FB Legendary Joe. According to a statement on January 12, 2024, Filipino fishermen were collecting seashells near the south entrance of Bajo de Masinloc, experienced harassment from the China Coast Guard. The fishermen were instructed to return the shells they have gathered to the sea and were subsequently driven away. Nakita nyo yun? Wala man lang promotekta talaga sa kanila. I'm calling out the Coast Guard. Hindi nyo pala kayang protektahan ang ating mga mangingisda. Another repeated. Ano ginagawa nyo dyan? Nasa pantalan lang ba kayo? Tutulog-tulog? Nang siopaw naman. Dapat, ang laki-laki po ng Zambales, tubig ng Zambales. Coastline yan. Nasaan ba kayo? Ha? Nasaan kayo? Kukuya-kuyakon? That was Friday. O baka naman Friday, ano na kayo? Friday fun day na kayo. Ganon. Off duty na kayo. Ibig sabihin, hindi kayo 24/7 pala. Bastos kayo. Isa rin kayong enabler na PCG. Ha? Dapat imbestigahan yung kung sino man yung PCG dyan sa Zambales.
Hindi nyo maprotektahan ang mga mangingisda dyan? Kababayan nating Pilipino yan. Mga sambalenyo yan. Kabuhayan po nila yan. Di ba nga yung yung nasagasaan diyan sa malapit sa Agno, Pangasinan? Anong sabi lang nung lalaki? Ibalik lang po yung bangka namin kasi yun lang po ang kabuhayan namin. Hindi nga po kami nakapag-aral, yan po ang kabuhayan namin. Tapos kayo, hindi nyo man lang maprotektahan tong mga mangingisda na ito. Hindi man lang kayo manguna dun sa forefront. Tingnan nyo ha, rubber boat lang. Lumangoy pa, wala eh. Kasi walang nag-deter sa kanila kung nandun ng Coast Guard natin. Kumbaga, buwis buhay ang mga magsasaka sa mga Chinese Coast Guard na ito eh. Ay, magsasaka, sorry, hindi po. Mangingisda sa mga Coast Guard, Chinese Coast Guard. Kasi walang po protekta. Kinaya-kaya sila. Kung nakatutok yung baril sa kanila. Di ba? Kakahiya. Mr. Tabat reported that there were 5 Chinese Coast Guard personnel on board a rubber boat who approached the Filipino fishermen. 4 of them disembarked and chased after the fisher. Pero yun yun, nag-disembark pa sila ha. He also documented of 1 Chinese Coast Guard personnel grabbing the fishing boat and prevented it from departing unless the fishermen threw back their gathered seashells into the sea. Ayan. Kita nyo yan? Ilan lang sila 5. Hinaras, binuli, hinawakan yung bangka na hindi ayaw paalisin hanggat hindi tinatapon yung nahuli na. Ako, bato ko talaga sa mukha niya. Totoo lang. Oh, di maghabulan tayo. Di ba? O di kaya ang gawin ko, since ilan kami dun sa bangka, hawakan ko yung kamay niya, ha? Tapos, paandarin ko yung bangka ko. Tignan natin. Di po ba? Huwag ko lang, lunurin talaga kita dyan. Gago kayo eh. Mga hinayupak eh, mga kababayan, nakakagigil na eh. Oh, magagalit kayo sa akin. Bakit ko kinakastigo ang Coast Guard? Kung nandoon kayo, hindi mangyayari ito. Mapoprotektahan nyo ang mga mangingisda natin. Kung nandoon kayo sa forefront, kung saan sila nangingisda, umano kayo ng how many nautical miles, tapatan nyo yung mga Coast Guard ng China. At least madiditer ang China na hindi magpababa, magpapunta ng kanilang mga rubber boats doon at harasin ang ating mga mangingisda. Nasaan kayo? Natutulog kayo sa pantalan? Dapat kayong i-call out dito. Dahil hindi nyo nagampanan ang inyong tungkulin. Bakit? Hindi kayo 24/7. Hindi kayo katulad ng mga bumbero, pulis, militar, at mga frontliners na medical staff. Ganun ba? Ganun ba ang patakaran? Admiral Gaban? Na 8 to 5 lang kayo. After 5, uwian na. Bahala na dyan. Ganon. Kaya kayo napapalautan ng mga tsekwa. Kasi ang tsekwa, 24/7. So, sabi nga nila, daig ng maagap ang masipag. O yun eh. Masipag ang mga Pinoy. Pero, sometimes, siesta-siesta. Diba? Siwan tamad. O, dinaagapan na. Maagap kasi ang mga tsekwa. Call out natin ang Coast Guard. Dapat imbestigahan din ng Coast Guard ng Digaban yung anong ginagawa ng Coast Guard. Nasaan kayo during that time? That is Friday, January 12 eh. Baka, nagsising along na. Ganon. Ha? So, hindi 24/7 ang pagbabantay sa karagatan natin ng Coast Guard. Ganon. O baka nandun lang kayo sa coast nga lang kayo, di ba? Sa coast. O nandun kayo sa pantalan. Walang iyakan kayo. Biruin nyo yun. Lumangoy yung isa. Para sabing, ibalik niya. Otherwise, di kayong paalisin dito. Kung ako, sige, sabit ka lang dyan. Iposas mo. Next time sa mga mangingisda natin, dala kay posas. Para pag may lumangoy na Coast Guard ng China, ayaw kayong paano, dito ka. Abay, pusasa mo, ikabit mo doon. Abay, patakbuhin mo yung bangka mo. Ewan ko lang kung di siya magsisisigaw doon. Di po ba? Nakakaasar kasi pasensya naman. Very morbid na tayo dito.
kung ano ang pinagsasabi natin, nakakaasar. That is harassment. Assault yan. Kasi hindi ka pinaalis eh. Hinawakan niya yung bangka mo na wala siyang karapatang humawak doon dahil hindi niya pag-aari yun. That is a Filipino property. Nakita nyo? Oh. Siyempre, walang magagawa dyan ng mga isda na natin. Takot din sila. Eh malay, nakatutok nga kung may nakatutok na baril eh. Arm yung mga yan eh. Oh. Di ba? Tama, mali. Eh, sasabihin lang ng China, hindi kasi pinoprotektahan namin yung sa amin. Gago, walang sa amin dyan. Amin yan. Di ba? Oh, ano nang masasabi nito dyan? Oh, antayin natin statement nito. Ito, walang statement. May statement siya. Sabi niya, unahin natin ang Pilipinas. Unahin ang Pilipinas, gago. Unahin ang Davao. Pero hindi po yung buong Davao region. Unahin ang Davao City. Bakit? Kung nasabi yan. Kung unahin ang Davao, wala sana yung landslide, wala sana yung pagbaha. Kasi inuna ang Davao City. Davao City. Eh ang Davao, 5 provinces yan. Davao Region, Region 11. Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental. Sila nasa Davao del Sur, Davao City. Yun lang ang pinaunlad nila. Bakit? Ito, sa kayong kapatid niya, may 51 billion. Ang lalaki ng pondo ng CIF nung panahon nung tatay nila. Pero tingnan nyo nangyari. Diba? Tapos pagdating sa West Philippine Sea, ito na naman, may insidente ng pangbubuli, panghaharas, pagbabanta sa ating mga mangingisda. Ang sabi lang niya, unahin natin ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Hindi siguro Pilipino yung mga mangingisda natin doon. Hindi niya kinukonsiderang mga Pilipino ang mga taga-norte. Ang alam niya lang Pilipino ay ang sa Davao City. Di po ba? Kung ano-anong pinagsasabi niya. Pero pagdating sa West Philippine Sea sa panghaharas ng mga China o Chekwa, wala. So makikita nyo. Pag ito naging presidente, sinasabi ko sa inyo, bye-bye West Philippine Sea. Bye-bye Palawan. Bye-bye Baho de Masinloc, Spratly Islands. Bye-bye Ayungin Shoal at Recto Bank na punong-puno ng mga likas na yaman. Etong atin ang bayan ninyo, si Maldita, Pro Duterte, birds of the same feather. Wala ring statement yan. May statement ito na isa rin itong pro-China. Tignan ninyo. Tignan ninyo. Oh, pag ito rin naging senador ulit, o maging katambal nitong si Tamilmil, babay talaga. Babay West Philippine Sea. Baka hindi na, wala na tayong Palawan. Province of China na talaga tayo, mga kababayan. Magkakatotoo yung sinabi ng mga kupal na ito. Kaya magmamalaki na naman dyan ang China. Wala. Kinain kayo ng aming puppet the Manchurian candidates. O eto pa po mga kababayan, isama na natin ito ha. No? Meron na naman po ditong lintaya ang inyong ate ng bayan. Sa akin, Maldita ng bayan. O abante, una sa balita. BBM, loyalty rally, connect sa destabilization plot. May loyalty rally. Ha? Sino nagsabi niyan? Nagtataka si Senador Amy Marcos kung bakit magsasagawa ng malaking rally sa Enero 28, that is Sunday sa Pilipinas, para suportahan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinala na no? Tamang hinala talaga tong kupal na to, no? Ni Senador Marcos, posible raw show of force ito laban sa destabilization plot sa administrasyon ng kanyang kapatid. Aniya, nakakuha siya ng sulat mula sa undersecretary ng isang ahensya ng gobyerno kung saan inuutusan ang mga empleyado ng gobyerno na dumalo sa rally.
Sa quote, sa January 28, magkakaroon ng hakutan. Malaking hakutan sa gobyerno. Ang pamahalaan na order na mga direktor, mga ASEC na magkakaroon ng BBM loyalty rally sa January 28. At yung mga government employee, obligadong pumunta, may sahod pa. Yun ang sabi ni Amy sa DWIC. Quote, babayaran daw. Oh, daw na naman. Babayaran daw. May pagkain pa, may transportasyon. Kaninong pera na naman ito? Bakit maghahakot? Oh, pagtatanong ng senadora. Oh, kanino daw yan? Ha? Daw. Kanino daw? Aniya, hindi magandang magsagawa ng loyalty rally dahil parang lumalabas na insecure ang administrasyon sa banta ng destabilisasyon. Hindi ba mas dinidiin na insecure sila o tagilid? May distab? Hindi ko maintindihan ang pakay nito. Oh. Hindi pa malaman ng senador kung sino ang nagpakulo ng loyalty rally dahil nakuha lamang niya ang notice sa isang undersecretary na inatasang mag-mobilize ng mga taong hahakutin sa rally. Ayan. Ang tanong dyan, bakit hindi mo ipakita yung letter? Patunayan. Imbestigahan kung sino yan. Utos ba yan ng Malacanang? Ha? At also, ang tanong, meron bang destabilization? Ang sabi mo, ang destabilization nanggagaling sa looban ng grupo ng kapatid mo. O, patunayan mo din yun. Sino sila? Ikaw di ba may intel ka? O yan o. May mga puting ahas ka. Nakuha niya daw yan sa isang undersecretary yung letter. Nasaan yung patunay? May bayaran daw. Nakalagay ba dun sa letter? Antindi, no? Antindi talaga makapanira ng gobyerno itong Marcos na ito. Isang Marcos, sinisira ang gobyerno ng Marcos. Kita mo? Sabi niya, huwag niyong ginaganyan ng ading ko. Ikaw na ang gumaganyan sa ading mo eh. Ikaw na mismo. Bakit? Masama bang maging alerto sa destabilization? Hindi insecure ang gobyerno. They have to be alert to the destabilization because yan din ang ginawa sa tatay mo. Masama bang maging parang alerto ka, mapagmasid ka, ganon? Hindi insecurity yun eh. Baka ikaw ang insecure kasi ikaw ang hindi naging presidente. Nakita nyo lahat na lang eh. Di po ba? O, ano masama sa loyalty rally? Patunayan nyo muna kung may bayaran. Ang pagkain, okay lang yan kasi mga loyalista yan. Patunayan mo rin na galing ba yan sa Malacanang? Sino sa Malacanang ang nag-utos niyan? O kung sa gobyerno man yan, o hindi sa Malacanang, sino? 'Di ba? Malay natin gawa-gawa na naman yan, gawang rekto na naman yan, gawang Quiapo na naman yan. Di pa, pasensya naman po dyan eh. Diyan naman talaga galing ang mga alam nyo na. Marami dyan. Kaya itong si Amy Marcos, hindi mo maintindihan mga kababayan eh. Kinakalaban ang sariling kapatid. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.